Pagkatapos nga natin kumain ng lechon ay native na manok na naman yung ating pagkain ngayon. Dahil naumay na nga tayo sa mamantikang lechon kaya manok na naman na native. Nakahuli nga tayo ng manok sa ating kapitbahay. Masustansya nga yung ulam natin ngayon kasi may malunggay pa. Sabi nila marami daw bitamina ang malunggay. Kaya complete package na. Ito talaga yung pinakamasarap na luto ng manok. Tinulang manok na may dahon ng malunggay. Pero kung konti lang yung manok tas mas maraming malunggay, ang tawag doon tinulang malunggay na may halong manok. Ito talaga ang madalas namin inuulam kapag hindi kami nakapunta ng palengke. Basta kay makadakop, makasudan gyud. Kung masipag ka lang mag-alaga ng native na manok dito sa probinsya, kanunay gyud makahigop og sabaw. Ang dami-dami pa namang malunggay dyan nakapaligid sa bahay. Na-miss ko talagang kumain ng native na manok. Kaya mukhang nasira na naman yung diet ko nito. Di bali nang nasira yung diet ko, importante nakakain ako ng native na manok. Solid talaga ang digay mo kapag native na manok ang ulam. Bakit kaya masarap ang lasa ng native na manok? Kapag oras na talaga ng kainan, ganito talaga kami kasaya. Tsaka dito sa probinsya, sabay-sabay talaga kaming kumain. Wala talagang nauuna sa amin. Kaya pagdating ng kainan, sobrang saya talaga namin. Hindi uso sa bahay yung nauuna yung iba. Bihira na lang sa pamilya ngayon ang sabay-sabay kumain. Mas maganda talaga pag sabay-sabay para pag naubos ang ulam, isang ubusan lang. Hindi mo na kailangan magtabi pa kasi si ganito hindi pa kumain, si ganito naiwan pa. Mukhang makunat pa yung manok na nakain ko ba. Nguyain ko na nga lang, sayang Mukhang kulang pa yata sa laga Pero pwede na, importante may sabaw. Pwede rin ibalik para lagain para bukas. Dati sa lumang bahay namin sobrang dami naming alagang native na manok. Medyo malayo kasi kami sa kapitbahay sa lumang bahay namin. Kaya yung mga manok namin hindi na rin nangangapit bahay. Tuwing may bisita kami, laging nagkakatay ng manok. Yan lang kasi ang madali naming maipaulam sa mga bisita. Makakaulam lang kami ng sardinas tsaka udong dati kapag may bababa na ng palengke. Sasabihin nila, nakasudan og sardinas kay nakatugbong man. Kapag nagkakatay kami ng manok, kapag kumakain na kami, isa lang talaga yung hinahanap ko. Yung balon-balunan. Nung mga bata pa kami, hindi kami pinapakain nila nanay at tatay ng balon-balunan. Kasi ang sabi nila, kapag lalaki daw kakain ng balon-balunan, mahirap daw tuliin. Tapos kaming mga babae naman, mahirapan daw kaming manganak. Marami talagang mga pamahiin ng mga matatanda dati. Tas nung malaki na ako, na-realize ko, kaya pala hindi nila pinapakain yung balon-balunan sa amin kasi masarap pala. Nung nahirapan ako manganak, iniisip ko hindi naman ako kumakain ng balon-balunan dati. Kaya doon ko napagtanto na wala palang koneksyon ng balon-balunan nung nanganak ako. Palusot lang pala yun ng mga matatanda kasi gusto nila sila pala yung kakain ng balon-balunan. Maudi ay. Pero ngayon bumibili pa nga ako ng 1 kilong balon-balunan Paborito ko talaga yung adobong balon-balunan. Yung lumalaban kapag kinakagat mo na. Ayaw ko na rin ng balon-balunan kapag malambot na. Gusto ko yung crunchy pa kapag kinakain mo. Basta masarap ang ulam, wala mo ng diet. Bukas na ulit ang diet. Masarap kumain kapag marami. At lalong masarap kumain kapag sabay-sabay. Kung marami lang sana akong pera, buwan-buwan talaga ako uuwi. So, paano ba yan? Kakain muna kami. Thank you for watching and don't forget to subscribe.